Brother Mario, kung ikaw po ay nakahanda na, pwede na po kayong magsimula. Okay, mga kapatid, no? In-invite po ako ni Brad Lucio at ang sabi niya sa akin, ang paksa po, liliwanagin ko lang para naririnig po ng bawat isa. Ang paksa ay patungkol po sa bakit hindi pwedeng tawaging Katoliko ang mga tao ayon sa Biblia at mga referensya. O, yun. Ayon sa Biblia ang usapan. Kasi mga kapatid, kung ayon sa tao, pwede mong tawagin ng tao kahit sa anong pangalan eh. Kung ano gusto mong itawag sa kanya, pwede. Pero kung ayon sa Biblia, ang pag-uusapan, hindi mo pwedeng tawagin ng tao na Katoliko. Kasi sabi sa Daniel ng 9:19, O Panginoon, dinggin mo, O Panginoon, iyong pakinggan at gawin, huwag mong ipagliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Sa Biblia pala mga kapatid, yung bayan ng Diyos at yung mga tao ay tinatawag sa pangalan ng Diyos. Ayon yan sa nasusulat sa Daniel ng 9:19. Yung Katoliko kasi mga kapatid, kung pag-aaralan natin yung salitang Katoliko, bakit hindi siya pwedeng itawag sa tao ayon sa Biblia? Kasi yung Katoliko, sa banal na Biblia, ang nakasulat diyan ay sa translation ng Tagalog, sa Acts 9:31 na pinagkuhaan ng salitang Katoliko sa Tagalog, mapayapa at matatag. Sa Tagalog yon. Pero doon naman sa Las Iglesias Católica Apostolica na Spanish Bible na binanggit yung salitang Las Iglesia Católica Apostolica Romana, yan po ay nakasulat naman sa Spanish Bible na ang talata rin po ay Acts 9:31. Yang salita po na yan ay Spanish. Pero sa original na manuskripto ng Biblia, wala po tayong mababasang salitang Katoliko. Kasi ang tinagalog ng Katoliko ay lumaganap sa lahat. Yan ang Tagalog ng Katoliko eh. Wika yan eh, at yan ay pangyayari. Hindi mo naman pwedeng ipangalan yan sa tao mga kapatid. Kasi sa Greek Koine Bible, yung Acts 9:31, ang nakasulat, hindi Las Iglesias Católica Apostolica Romana. Hindi ganun ang nakasulat dahil Spanish yun eh. Sa original na sulat sa Biblia ang nakasulat, Hemen Oyun Ecclesia Catholes. Yon. Yung salitang Ecclesia Catholes, nung isalin yan sa Spanish Bible, sa La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católico. Sa makatuwid, yung salitang Greek na sinasabi na Ecclesia Catholes, nung isalin sa salitang Spanish, naging Las Iglesias Católico. Nung isalin naman sa Tagalog, lumaganap. Sa ibang translation naman ng Biblia, mapayapa at matatag naman sa ibang translation. Sa makatuwid, yung salitang Katoliko, umaamin ang Katoliko na sa page ng 26 na isinulat ni Juan Trinidad S.J., hindi galing kay Jesus ang salitang Katoliko. Hindi galing kay Jesus. Inaamin ng Katoliko na yung ipinangalan nila sa kanilang iglesia ay hindi galing kay Jesus. Meron akong referensya, kaya kong ipakita sa inyo niyan. At ang sumulat diyan pare. Ngayon mga kapatid, sa ating panahon, nung panahon na ng Panginoong Jesucristo, tinawag ang mga mananampalataya doon sa Antioquia na Kristiyano. Dito po natin mababasa yan sa Acts po ng 11:26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Nung tinawag ang mga alagad noon sa Antioquia, pinasimulan silang tawaging mga Kristiyano, pwede yon mga kapatid, kasi si Kristo ay Diyos eh. Yung bayan at ang mga tao
tatawagin sa kanyang pangalan. Yung Kristo, pangalan ng Diyos yan ni Jesus. Kaya tama lang na tawaging mga Kristiyano. At yung salitang Kristiyano, mga kapatid, inaprubahan ng Biblia yan. Hindi kagaya ng Katoliko. Hindi naman inaprubahan ng Biblia yon kung tatawagin mong Katoliko mga tao. Saan mababasa na ang Kristiyano inaprubahan ng Biblia, inaprubahan ng Diyos na tawagin tayong mga Kristiyano, sinang-ayunan? Ganito ang ating mababasa sa unang Pedro ng 4 ng 16. Sabi diyan, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Yan. Yung salita palang Kristiyano, huwag mahiya, luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Kaya yan, mga kapatid, sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Kasi nga, ang Diyos nga, ayon sa Daniel ng 9:19, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Yan kasi ang kasulatan Nandiyan din yan sa 1 Gs ng 34. Hindi baga tinatawag kayong mga Diyos? Hindi mangyaring sirain ang kasulatan. Kasi nga, hindi naman ibig sabihin makapangyarihan Diyos ka. Tinatawag kayong mga Diyos. Kasi nga, tatawagin ng tao, pati yung bayan, sabi sa Daniel ng 9:19, tatawagin sa pangalan ng Diyos. Kaya ayon sa nasusulat, 1 Gs ng 34, hindi bagat kayo'y mga Diyos, tinatawag kayo sa ganyang pangalan, hindi mangyaring sirain ang kasulatan. Kasi nga, tatawagin sa pangalan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. At yung kautusan ng Diyos na yon, na nasusulat na tayo'y tatawagin sa kanyang pangalan, dapat sundin yan ng mga Kristiyano. Kasi sabi sa Ezra ng 7 ng 23, anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Pag nag-utos pala yung Diyos ng langit, gagawin mong lubos yun sa bahay ng Diyos ng langit. Etong katawan kasi natin, mga kapatid, templo rin ito ng Diyos. Gawing lubos, mga kapatid, sa bahay ng Diyos ng langit. Kaya tayo, templo ng Diyos, tinatawag tayong mga Kristiyano. Sabi ni Pedro, luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Unang Pedro ng 4 ng 16. Kaya mga kapatid, kasi nga, yung pangalan na gusto sa atin itawag ng Diyos na sa kanyang pangalan, kung ano yung nasusulat, ayun yung ating susundin. Kasi sabi ng Deuteronomio 12:32, kung anumang bagay ang iniutos ko sa inyo, ay siya nyong isasagawa. Huwag nyong dadagdagan, huwag nyong babawasan. Kaya ayon sa nasusulat, kayo'y mga Diyos, tinatawag kayo sa pangalan ng Diyos, 1 Gs ng 34, hindi mangyaring sirain ng kasulatan. Kaya, sa Biblia, merong pinili ang Diyos na bahay na dodoon ang kanyang pangalan. Kaya nga tayo, templo tayo ng Diyos merong pinili ang Diyos, 2 Kronika 7 ng 16, sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. At ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Kaya nga, yung bahay, pinili ng Diyos yon para yung pangalan niya dumuon magpakailanman. Kung tatawagin mong Katoliko, pangalan ba yun ng Diyos? Hindi naman yun pangalan ng Diyos Sa La Sagrada Biblia, sa Spanish Bible, dun lang yun mababasa. Pero sa Koine Greek, sa Biblia, sa original na manuskripto, wala kayong mababasang Katoliko. Dahil Spanish yung salita na yan. At yan ay wika. Wika po yan, mga kapatid. At yan ay pangyayari. Lumaganap. Pinakahulugan nilang universal. Pangkalahatan. Sa kanilang referensya, Aklat Katoliko, meron din ako rito, kahit ipakita ko sa inyo, yung Katoliko ay kinuha sa salitang katholes. Sa Koine Greek yun. Nung i-transfer sa Spanish Bible, Las Iglesia Católica. Pero sa original na sulat, katholes. Na pag tinagalog mo, lumaganap sa lahat. Wika siya at pangyayari. Hindi siya pwedeng ipangalan sa mga tao. Ayon sa Biblia. Dahil sabi ng Daniel 9:19,
sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Hindi naman pangalan ng Diyos yung Katoliko Dahil yung Katoliko, wika yon at pangyayari yon. O, salamat po sa inyo mga kapatid. Alright, yun lang po ang naibigay sa atin ni Brother Mario na kanya pong na-share sa gabing ito tungkol po sa Iglesia Katolika. Ayan, nagbigay po siya ng mga talata, particular po sa Daniel 9:19, yung kung di ako nagkakamali, Okay, so dahil sa atin pong ginagawang pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos, tayo po ay magkakaroon ng katanungan kaya Brother Mario tungkol po sa kanyang paksa. At ako po ang unang magtatanong sa kanya. Brother Mario, kung nakahanda ka na po sa iyong paksa at sa mga pagtatanong, ito po ang aking unang katanungan sa iyo. Ano po ang pangalan ng iyong paksa? Ang paksa po na ibinigay sa akin ni Brad Lucio, bakit hindi pwedeng tawagin na ang mga tao sa salitang Katoliko ayon sa Biblia? Kaya ang nilalatag ko po, patutunayan ko talaga na hindi mo pwedeng tawagin ng mga tao sa pangalang Katoliko. Dahil ang Katoliko, sa La Sagrada Biblia, doon lang yan mababasa. Sa original na Biblia na isinulat sa manuskripto na nakasulat, wala kang mababasang Katoliko sa Koine Greek. Dahil Spanish yan, yung salitang yan, wika at pangyayari. Okay po, sige po. Another question. Kiniklaim po ng mga Katoliko o Roman Catholic na ang naging Papa sa Roma, ang kauna-unang Papa ay si Apostol Pedro. Paano niyo po sa amin ito may bibigay ng mga explanation o maaari niyo pong maibigay sa amin na kapaliwanagan? Si Pedro daw po ang unang Papa? Ganito po ang sagot dyan mga kapatid. Kasi ang paniniwala po ng Katoliko, ayon po sa Mateo 16:18, at sinabi kasi ng Panginoong Jesucristo doon, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaya ang kanilang paniniwala, si Pedro yung bato na pinagtayuan ng iglesia. Pero sa Biblia mga kapatid, hindi naman si Pedro ang bato letra por letra mababasa. Dito po natin mababasa sa Acts po ng 4:11. Sabi diyan, sa banal na Biblia Tagalog, si Jesucristo ang bato na itinakwil ninyo bilang mga tagapagtayo ng bahay, ngunit siya pa rin ang ginawang pangunahing batong panulukan. Sabi ng Biblia, si Jesucristo ang bato na itinakwil ninyo. Acts ng 4:11 sa banal na Biblia Tagalog. At doon naman sa awit ng 18:2, ang Panginoon ay aking malaking bato. O sino ba yung Panginoon? Alangan naman si Pedro yon, yung binabanggit doon sa awit ng 18:2 sa Old Testament. Kaya sa Biblia, ang bato si Kristo, yung Panginoon. Ginawa nila, si Pedro daw yung batong pinagtayuan ng iglesia. Balikan natin yung Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang sabi. Hindi naman sinabing, ikaw Pedro, ikaw yung bato na pagtatayuan ng iglesia. Wala kang mababasa nun. Kaya mali yun si Kristo ang bato. Siya ang Panginoon na tinutukoy sa awit ng 18:2. Alright, salamat po sa iyong sagot, Brother Mario. So another question, yung nakalagay sa 16:18 ng Mateo, sino po ang nagsasalita? Yung Panginoong Jesucristo kasi sa 1:12 ng 49, sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang amang nagsugo sa akin,
Kung anumang bagay ang iniutos niya sa akin, siyang aking sasabihin at aking sasalitain. Kaya ang nagsasalita sa pamamagitan ni Jesus, yung Ama, ayon kay Kristo yon. O ngayon, sabi nung Ama sa pamamagitan ni Kristo, balikan natin yung Mateo 16:18, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Si Kristo tinutukoy doon ayon sa Acts ng 4:11. Bakit? Si Yesu Kristo ang bato na itinakwil ninyo. Sabi naman sa Marcos 12:10, hindi ba ninyo nababasa ang kasulatang ito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang naging bato ng panulukan. Si Kristo kasi yung batong itinakwil ng mga tagapagtayo Meron kasi mga nagtatayo, Roma Gistres, nagtatayo sila ng para sa sariling kanila. Sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. O kaya nga, tinatayo nila yung sariling kanila. Nung panahon ng mga Hudyo yan ng mga Pariseo, mga Saduceo, mga Eskriba, sinusunod nila yung ibang bagay ng kautusan, Mateo 23:23, pero yung ibang kautusan, di nila sinusunod. Kasi nga, nagtatayo sila ng sariling kanila. Kaya, sa Biblia, sabi ng Biblia sa Marcos 12:10, hindi ba ganinyo nababasa ang kasulatang ito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang naging bato ng panulukan. Sino yung batong panulukan na sinasabi ng Biblia? Acts ng 4:11. Si Yesu Kristo ang bato na itinakwil ninyo. Siya kasi yung batong panulukan Siya yung pinagtayuan ng iglesia. Wala kang mababasang si Pedro, letra por letra, pinagtayuan ng iglesia. At si Pedro ang bato. Natatayuan ng iglesia, wala kang mababasang ganun. Haka-haka lang ng mga Katoliko yan. Alright, salamat po sa iyong sagot, Brother Mario. So, another question, sa madaling sabi, ano ang iglesia na tinutukoy sa 16:18? Sa Biblia, sabi kasi ng Biblia sa Ezra ng 7:23, anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Meron palang bahay yung Diyos ng langit Tanong, ano yung bahay ng Diyos ng langit na mababasa sa Biblia? Unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman ninyo kung ano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ang mababasa sa Biblia na bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos na buhay. Kaya, yun ang bahay ng Diyos, hindi Katoliko. Kasi kung Katoliko bahay ng Diyos, sabi nung pare, Juan Trinidad SJ, kahit pakita ko ngayon sa inyo, sabi niya diyan, hindi galing kay Jesus ang pangalang Katoliko. Iglesia Katoliko Romana, hindi galing kay Jesus. Pare ang may sabi nun 1870 nagkatipon sila sa Vatican at nagpasimulang ikapit yung pangalang Katoliko sa iglesia nila. May referensya rin ako niyan. Kaya mali Umaamin sila hindi galing kay Kristo o kay Jesus yung Katoliko. Pare ang may sabi. Tsaka maraming ginawang mali ang Katoliko. Sabi rin ng pare, meron akong video rito. Marami silang ginawang mali sa kasaysayan. Aminado yung pare. Hindi nga raw alam gagawin ng Papa kung itatago o ilalantad Gusto niyo pakinggan nyo rin. Papakinig ko sa inyo.